Alam mo ba, sa unang 10 messages pa lang, kadalasan, decided na kung magiging scene zone ka, friend zone ka, o magiging tao kang hindi niya basta makakalimutan. Masakit pakinggan. Pero totoo, hindi dahil hindi ka gwapo, hindi dahil hindi ka maganda, hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi mo naiintindihan kung paano talaga gumagana ang isip ng tao. At ayon sa mga pinakamapanganib na katotohanang isinulat ng mga master ng human psychology mula kay Niccolo Machiavelli, Arthur Schopenhauer, hanggang kay Robert Greene, ang attraction hindi nagsisimula sa itsura, nagsisimula ito sa psychology. At sa video na ito, aalamin natin ang masakit na katotohanan kung bakit ang unang 10 messages pwedeng magdesisyon ng buong connection. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. The first impression trap. Alam mo ba kung bakit may mga taong kahit kakasimula pa lang ng conversation, parang may instant connection na? At may mga tao namang kahit sobrang bait, kahit sincere, kahit todo effort, pero nauuwi lang sa scene o mas masakit, react lang sa message. Ang masakit na katotohanan sa psychology ng tao, hindi ka muna nila binibigyan ng chance para ipakita kung sino ka. Oh, pakinggan mong mabuti. Bago pa nila malaman ang ugali mo, bago pa nila makita ang loyalty mo, bago pa nila maramdaman ang sincerity mo, may silent judgment nang nangyayari sa isip nila sa loob ng ilang segundo, sa unang ilang linya, sa unang ilang salitang binibitawan mo, nagde-decide na ang subconscious mind nila. Interesting ba to? May confidence ba tong taong kausap ko? May value ba to? O isa lang sa marami? At dito pumapasok ang sinabi ni Niccolo Machiavelli sa aklat niyang The Prince. Men judge generally more by the eye than by the hand. Sa mas modernong interpretation, hindi ka muna hinuhusgahan base sa totoong pagkatao mo. Hinuhusgahan ka base sa impact mo. At ito ang uncomfortable truth. Sa unang message, hindi nila sinusukat kung mabait ka. Hindi nila sinusukat kung loyal ka. Hindi nila sinusukat kung genuine ka. Ang sinusukat nila, kung may dahilan ba para ipagpatuloy ka. Kaya isipin mo ito. Ilang beses ka nang nag-send ng, "Hi, hello, kumain ka na? Anong ginagawa mo? Good morning." At wala namang masama doon, pero sa mundo kung saan daan-daang tao ang pwedeng mag-message, ang problema, hindi sapat ang pagiging mabait para mapansin dahil ang utak ng tao, lalo na sa unang interaction, programmed para hanapin ang tatlong bagay: curiosity, emotion, difference. Kapag wala ang tatlong yan, automatic kang nagiging background noise. At ang pinakamasakit, hindi ka nila nire-reject dahil pangit ang message mo. Nire-reject ka dahil wala itong iniwang marka. Ito ang tinatawag sa psychology na primacy effect. Ang tendency ng tao na mas matandaan at mas bigyan ng bigat ang unang impression kaysa sa mga susunod. Sa madaling salita, kahit gaano kakagaling sa ika-20 mong message, kung sa unang 3 pa lang, wala ka ng impact, maaaring tapos na ang laban bago ka pa makapagsimula. At dito maraming tao nagkakamali. Akala nila, kapag mas maraming messages, mas maraming effort, mas mabilis na reply, mas lalaki ang chance. Pero minsan, ang sobrang effort na walang mystery, nagmumukhang desperation. At tandaan mo ito, confidence attracts, desperation repels. Magkaiba ang taong gustong makilala sa taong gustong mapansin. At alam ng subconscious mind ng tao ang difference. Kaya sa unang 10 messages, huwag mong isipin kung paano ka magpapakabait. Ang tanong dapat ay, paano ako magiging unforgettable? Dahil sa mundong puno ng hi at kumain ka na, ang taong may impact, hindi kailangang maghabol. Sila ang hinahanap. The law of mystery. May isang bagay na bihirang aminin ng karamihan, pero halos lahat ng tao na-attract sa bagay na hindi nila agad maintindihan. Hindi sa dahil gusto nila ng komplikado, hindi dahil gusto nila ng drama, kundi dahil ganito gumagana ang isip ng tao. Ang bagay na madaling makuha, madalas madaling makalimutan. Pero ang bagay na may konting misteryo, tumatagal sa isip. At ito ang masakit na katotohanan, maraming tao ang nawawalan ng chance, hindi dahil wala silang value, kundi dahil masyado nila itong ipinapakita agad. Sa unang araw pa lang, alam na ng kausap nila ang buong schedule nila. Alam na kung anong paboritong pagkain nila. Alam na kung anong problema nila sa pamilya. Alam na kung sino ang ex nila. Alam na kung gaano sila ka-interested. At minsan, alam na rin ang kausap nila
na handa silang ibigay ang buong attention nila kahit hindi pa ito hinihingi. At doon nagsisimulang mamatay ang excitement. Dahil tandaan mo, ang anticipation ay kapatid ng attraction. Kapag wala nang gustong i-discover, unti-unting nawawala ang curiosity. At ayon kay Robert Greene sa kanyang aklat na The Art of Seduction, people are more fascinated by what they cannot fully understand. Pag-isipan mo yan, hindi niya sinabi na naa-attract ang tao sa pinakamabait. Hindi niya sinabi na naa-attract ang tao sa pinakamabilis mag-reply. Hindi niya sinabi na naa-attract ang tao sa pinaka-available. Ang sabi niya, naakit ang tao sa hindi nila kayang basahin agad. Bakit? Dahil ang utak ng tao ay parang detective. Kapag may isang bagay na kulang, kapag may hindi pa kumpleto, kapag may tanong na hindi pa nasasagot, hindi ito basta binibitawan ng isip. Ito ang tinatawag sa psychology na curiosity gap. Kapag may impormasyon na kulang, ang utak mismo ang gustong punan nito. Kaya minsan, bakit mo naiisip ang isang tao kahit isang beses mo palang nakausap? Bakit may mga conversation na tapos na pero bumabalik pa rin sa isip mo? Hindi dahil sa haba ng usapan, kundi dahil may naiwan na tanong. May naiwan na, wait, sino ba talaga to? May naiwan na bakit parang may lalim siya. May naiwan na parang gusto ko pa siyang makilala. At yun, ang tunay na power ng mystery. Pero mag-ingat, dahil maraming tao ang maling naiintindihan ng mystery. Akala nila, ang pagiging mysterious ay pagiging cold, pag-i-ignore, late reply para lang magpahabol, pagiging inconsistent, paglalaro ng feelings. Hindi iyon mystery. Manipulation iyon. At ang tunay na confidence, hindi kailangang manggulo para mapansin. Ang totoong mystery ay kapag may depth ka, pero hindi mo kailangang ibuhos lahat agad. Kapag may kwento ka, pero hindi mo kailangang ipilit na pakinggan. Kapag may value ka, pero hindi mo kailangang i-advertise. At dito pumapasok ang isa pang masakit na katotohanan. Kapag masyado kang eager, masyado kang available, masyado mong gustong ipakitang gusto mo sila, hindi mo namamalayang pinabawasan mo ang excitement na dapat sana'y lumalago pa lang. Dahil sa isip ng tao, kapag lahat ay obvious, wala nang gustong tuklasin. At tandaan mo ito, ang attraction ay hindi laging nabubuo sa dami ng ipinakita mo. Minsan, nabubuo ito sa lalim ng hindi mo pa ipinapakita, kaya sa unang 10 messages, huwag mong itanong, paano ko siya mapapa-impress? Ang mas magandang tanong ay, paano ko siya mapapa-curious? Nang hindi ko kailangang magpanggap, dahil sa mundong lahat gustong mapansin, ang taong may tunay na presence, hindi kailangang magpakilala ng buo. Sapat na ang isang piraso para gustuhin silang balikan. The scarcity effect. Ito ang isa sa pinakamasakit na katotohanan sa human psychology at minsan, ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong sobrang bait, sobrang genuine, sobrang available, pero sila pa ang unang nawawalan ng value sa mata ng iba. Bakit? Dahil sa isip ng tao, hindi lahat ng laging nandyan pinapahalagahan. Masakit? Oo, pero paulit-ulit itong pinapatunayan ng psychology, behavioral science at maging ng totoong buhay. Pag-iisipan mo ito, bakit mas gustong makuha ng tao ang bagay na limited edition? Bakit mas mabilis maubos ang may label na only 10 slots left? Bakit kapag may isang bagay na sinabing hindi laging available, mas tumataas ang demand dahil may tinatawag na scarcity effect? Ang simpleng prinsipyo nito, kapag mas mahirap makuha, mas mataas ang perceived value. At ang masakit na katotohanan, hindi lang ito totoo sa negosyo, hindi lang ito totoo sa pera, hindi lang ito totoo sa mga bagay. Totoo rin ito sa attention, sa presence, sa communication, at minsan sa pag-ibig. Kaya pansinin mo, kapag lagi kang unang nagchat-chat, lagi kang unang nangangamusta, lagi kang available kahit hindi ka naman kailangan, lagi kang online, lagi kang instant mag-reply, unti-unting may nangyayaring hindi mo napapansin. Hindi ka nagiging comfort. Minsan, nagiging expected ka. At kapag ang presence mo ay naging expected, unti-unti itong nawawalan ng excitement. Dahil ang utak ng tao, madaling masanay. At kapag nasanay, madaling mag-take for granted. Ito ang masakit na bahagi. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil masyado mo itong ginawang libre. At ayon kay Arthur Schopenhauer sa kanyang mga isinulat tungkol sa human desire at suffering, what people commonly call fate is mostly their own behavior. Pag-isipan mo yan. Maraming tao ang nagsasabing, siguro malas lang ako sa love.
Siguro hindi lang ako ang type niya. Siguro lagi na lang akong iniiwan. Pero minsan, hindi malas ang problema. Hindi tadhana. Hindi timing. Minsan, pattern. Pattern ng paghabol. Pattern ng sobrang pagbibigay. Pattern ng pag-prioritize sa iba. Habang kinakalimutan ang sarili. Pattern ng pagiging available. Kahit walang kapalit na effort. At ang pinakamapait, ang pattern na yan. Nakikita na agad sa unang 10 messages. Kapag ikaw ang laging, "Good morning. Kumain ka na? Ingat ka ha? Nandito lang ako. Okay ka lang?" Habang ang kausap mo, one-word replies lang. "Aha. Sige. Thanks." At kahit nakikita mo na, tuloy ka pa rin. Alam mo kung ano ang nakikita ng subconscious mind nila? Hindi sweet. Hindi loyal. Minsan, neediness. And sa psychology, ang neediness ay madalas ma-interpret bilang, "This person has no options." Masakit pakinggan. Pero totoo, dahil ang taong alam ang value niya, hindi kailangang ipaalala araw-araw na nandyan siya. Ang taong may purpose, hindi umiikot ang buong araw niya sa notification. Ang taong may self-respect, alam kung kailan magbibigay at alam din kung kailan titigil. At tandaan mo ito, availability is beautiful, pero over-availability destroys mystery. Consistency is attractive, pero desperation destroys attraction. Magkaiba ang dalawang yan. At dito maraming tao naloloko. Akala nila, Kapag mas marami silang effort, mas lalaki ang chance. Pero minsan, ang sobrang effort na walang boundaries, nagiging signal ng emotional dependency. At kapag naramdaman niyon ng tao, bumababa ang challenge. At kapag walang challenge, bumababa ang excitement. At kapag bumaba ang excitement, nagsisimula ang distance. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang mawala para ma-miss. Hindi mo kailangang maglaro para habulin. Hindi mo kailangang maging cold para maging valuable. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa validation ng ibang tao. Dahil ang taong may sariling mission, sariling standards, sariling direksyon, automatic na may scarcity. Hindi dahil nagpapahabol siya, kundi dahil hindi siya basta available para sa lahat. Kaya sa unang 10 messages, huwag mong itanong, paano ko siya mapapanatili? Ang mas mahalagang tanong ay, kung mawala ako sa conversation, mapapansin ba? Dahil sa mundong puno ng madaling makuha, ang tunay na may value, hindi yung laging nandyan, kundi yung may presensya kahit wala. The emotional memory rule. May isang bagay na hindi itinuturo sa school, hindi mo mababasa sa ordinaryong love advice. At madalas, huli na bago maintindihan ng karamihan, ito ang masakit na katotohanan. Hindi ka naaalala ng tao dahil sa dami ng sinabi mo. Naaalala ka nila dahil sa naramdaman nila habang kausap ka. Pag-isipan mo, ilang conversation na ang dumaan sa buhay mo? Ilang kumain ka na? Ilang anong ginagawa mo? Ilang ingat ka? Ilang good night? Marami, pero ilan doon ang talagang natandaan mo? Ilan ang hanggang na ngayon? Kapag naaalala mo, may biglang ngiti? May konting kaba? May konting kirot? O may kakaibang pakiramdam na hindi mo may paliwanag? Kaunti lang? Bakit? Dahil hindi nagtatago ang memorya ng tao sa salita, nagtatago ito sa emosyon, at ito ang isa sa pinakamalalim na sikreto ng human psychology. Ang utak ng tao, hindi idinisenyo para tandaan lahat, kundi para tandaan ang mga bagay na may emotional impact. Isang simpleng linya, kapag tumama sa tamang emosyon, kayang maalala ng ilang taon. Habang isang buong araw ng usapan, kapag walang emotional connection, kayang makalimutan sa loob ng ilang minuto. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong isang beses mo lang nakausap, pero hindi mo makalimutan. At may mga taong araw-araw mong kachat, pero kapag nawala, parang walang nabago. Masakit? Oo, pero ganito gumagana ang isip. At dito pumapasok ang tinatawag sa psychology na emotional encoding. Ibig sabihin, mas malalim ang pag-save ng utak sa mga karanasang may kasamang surprise, curiosity, laughter, tension, inspiration, challenge, at kahit pain. Kaya tandaan mo ito. Boring conversations are forgotten. Emotional conversations are archived. At dito maraming tao nagkakamali. Akala nila, mas maraming messages, mas malaking connection, mas mahabang usapan, mas malaking impact, mas mabilis mag-reply, mas mataas ang chance. Hindi, dahil hindi quantity ang hinahanap ng subconscious mind.
Intensity, hindi dami. Depth, hindi haba. Meaning, kaya minsan, isang tanong lang, mas malakas pa sa 100 good morning. Isang linya lang, mas tumatatak kaysa buong magdamag na small talk. At ayon kay Carl Gustav Jung, isa sa mga pinaka-maimpluwensyang thinker sa human behavior. People will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own soul. Pag-isipan mo yan. Bakit? Dahil kapag napaisip mo ang isang tao, kapag may nasabi kang tumama sa bahagi ng pagkatao niya, kapag may tanong kang hindi lang pang surface, kundi pang loob, hindi ka basta nakakalimutan dahil hindi ka lang naging kausap, naging experience ka. At tandaan mo, ang mga taong hindi makalimutan, hindi sila laging pinakamaingay, hindi sila laging pinakamadaldal, hindi sila laging pinaka-entertaining. Minsan, sila ang mga taong marunong magsabi ng tamang bagay sa tamang oras. Sila ang marunong makinig, hindi lang sumagot. Sila ang marunong magtanong, hindi lang magpakitang gilas. Sila ang marunong magbigay ng presence, hindi lang attention. At may malaking pagkakaiba ang dalawa. Attention says, tingnan mo ako. Pero presence says, kapag kasama mo ako, may mararamdaman ka. At dito nagsisimula ang tunay na emotional imprint. Hindi sa pagpilit, hindi sa pagpapansin, hindi sa pagpapatawa bawat segundo, kundi sa kakayahang iparamdam sa tao na may nangyaring kakaiba habang kausap ka niya. Kaya sa unang 10 messages, Huwag mong tanungin. napansin ba niya ako? Mas mahalagang tanungin, may naramdaman ba siya? Dahil sa mundong puno ng notifications, messages, at temporary conversations, ang taong tunay na tumatatak, hindi yung pinakamaraming sinabi, kundi yung may iniwang pakiramdam na kahit tapos na ang usapan, hindi pa tapos sa isip nila. At ngayon, dumating tayo sa parte na ayaw marinig ng karamihan. Hindi dahil mahirap intindihin, kundi dahil masakit itong tanggapin. Sa lahat ng psychological truths na napag-usapan natin, ito ang pinakadirekta, pinakamapait, at para sa iba, pinaka-personal. Kaya kung handa kang marinig ang katotohanan, pakinggan mo ito ng mabuti. Minsan, hindi ka nire-reject dahil hindi ka attractive. Hindi dahil hindi ka matalino. Hindi dahil kulang ka sa effort. Hindi dahil wala kang mabuting intensyon. At hindi rin dahil may mas lamang sa'yo. Minsan, nire-reject ka dahil ramdam nilang hindi mo pa kilala ang sarili mong value. Masakit? Oo. Pero ang tao, kahit hindi magsalita, nakakaramdam, nakakabasa, nakakakita ng patterns. At ang pinakadelikado, hindi mo kailangang sabihin na insecure ka para mahalata nila. Lumalabas ito sa paraan ng pag-text mo, sa bilis ng pag-reply mo, sa paraan ng paghihintay mo, sa pag-double message mo, sa pag-delete at resend mo, sa pag-over-explain mo, sa paghingi mo ng sorry, kahit wala ka namang ginawang mali, sa pag-adjust mo ng personality para lang hindi sila mawala. At higit sa lahat, sa pagpayag mong manatili, kahit halatang hindi na pantay ang effort. At alam mo kung ano ang pinakamapait dito? Kadalasan, hindi mo namamalayan. Akala mo, sweet ka lang, understanding ka lang, mature ka lang, patient ka lang. Kaya simula ngayon, bago mo ipadala ang kahit anong message, itanong mo muna sa sarili mo, nagpapakita ba ako ng value o naghahanap lang ako ng approval? Dahil tandaan mo, ang taong may tunay na confidence, hindi kailangang habulin, hindi kailangang pilitin, hindi kailangang magmakaawa. Dahil ang taong may self-respect, automatic na may presence. At minsan, ang pinaka-powerful na message ay hindi yung pinadala mo, kundi yung pinili mong huwag ipadala. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment ang salitang, alam ko na ang value ko. At huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa channel na ito, hindi tayo gumigising para humanga ang mundo sa atin. Gumigising tayo para hindi na tayo lokohin ng mundo.